Elizabeth Cruz point of view. Hindi ko kaagad na kinumpirma at tinanggap ang alok sa akin. Ngunit hindi ko rin naman isinasara ang sarili ko sa pagtanggap nito. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa muli niyang pagbabalik matapos ang 2 taon. At ngayon ay siya pa mismo ang pumili sa akin para maging isa sa mga modelo ng kumpanya niya. Takot, kaba, saya at pagkasabik. Takot na baka sa pagkikita naming muli ay wala na. Baka tuluyan na niya akong nakalimutan. Kaba dahil 2 taon kaming nawalay sa isa't isa matapos ang pangyayari. Saya at pagkasabik dahil muli ko siyang makikita at sa pagbalik niya ay ako ang napili niya. At hindi rin naman biro ang alok nila sa akin na maging isa sa mga mukha na makikita sa magazine para sa kanilang gold anniversary. Sigurado na buong bansa ay makikita ang magazine na yun. Pero bakit ako? Ayokong umasa na dahil pareho pa kami ng nararamdaman. Dahil namimiss din niya ako. Ayokong umasa. Mami, are you sad? Natigil ang malalim kong pag-iisip nang magsalita si Cedric. At nakita kong natigil ako sa pagkukulay. Madalas kasi kapag wala naman akong trabaho ay sinisiguro ko na nagbabanding kaming mag-ina. Ngumiti ako bago ginulo ang kulot niyang buhok. Buhok na minana niya sa kanyang daddy. No baby, hindi naman sad si mami. Bakit naman ako magsasad kung kasama ko ang cute na cute kong anak? Sabi ko sa kanya. Sabay pupog ng halik sa malambot at malaman niyang pisngi. Minsan ay natatanong ko rin kung paano mas kamukha niya ang daddy niya. Gayong ako nagdala sa kanya. Mula sa buhok, sa mga mata at ilong, ang nakuha niya lang sa akin ay hugis ng mukha at bibig. Unang tingin sa kanya ay hindi mo maikakaila kung sino ang daddy niya. Ito rin ang isa kong pinakatatakot dahil hindi ko sigurado kung ano ang mararamdaman ni Godric o kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman na may anak kami. Hindi namin ito madalas na pag-usapan noon dahil pareho kaming hindi pa handa sa responsibilidad. Gayunpaman ay hindi ko ipinagdadamot kay Cedric na makita ang daddy niya at gayon din kay Godric. Hindi ko ipagdadamot sa kanya ang anak namin kung nais niya itong makilala o makasama dahil iyon ang ginusto kong mangyari pagkasilang ko pa lamang. Kung tanggapin niya ang anak namin ay mabuti, kung hindi ay ayos lang din, kaya kong alagaan at palakihin ang anak ko kahit na mag-isa lang ako. Mismo si daddy, bahagya akong nagulantang sa tanong ng anak ko. Lalo pat kinuha niya ang picture ng daddy niya at ipinakita sa akin. Larawan na ibinigay ko sa kanya ilang buwan pa lamang ang nakakaraan dahil gusto ko makilala niya si Godric. Here mommy, huwag ka sad. Malambing na sabi niya sabay halik sa aking pisngi at yakap sa akin. Parang matutunaw naman ako ng mga sandaling iyon. Nagiinit ang sulok ng mga matang niyakap ko rin ang aking anak. Isang malambing at matalinong bata si Cedric. Madalas nga ay natatanong ko rin sa sarili ko kung 2 taon lang ba siya o 5 taon na. Sa ngayon ay ako pa lamang at si Sky ang nagtuturo sa kanya. Ngunit kapag tumuntong siya sa edad na 3, ay ipapasok ko na siya sa daycare. Thank you baby ha. I promise hindi ako sad ha. I love you. Malambing kong turan sabay halik sa mukha niya at napasimangot na siya kaya natawa ako. Love na love ka ni mami anak. I love you too mami. Muli ay nilibang ni Cedric ang sarili sa pagkukulay at paglalaro ng mga laruan niya. Minsan ay magtatanong siya kung nasaan ang daddy niya at magdadahilan na lang ako kahit pa sa tuwin ay kumikirot ang puso ko. Sino ba namang ina ang ayaw makilala ng anak ang kanyang ama, hindi ba? And so nakapag-decide na ako. Nung araw ding iyon ay tinanggap ko ang alok ng VEC at nakatakdang magtungo sa kumpanya para sa meeting. Meeting na kasama ang mga executives, mga artista at iba pang model. Ibinilin ko muna si Cedric kay Sky dahil may mapagkakatiwala naman kaming tauhan na magbabantay sa negosyo. Sakay ng second hand na coaching na bili ko ay tumungo na ako sa nasabing kumpanya. Kabado akong pumarada kahilera ng iba pang sasakyan sa parking lot ng BEC. Mula sa kinaroroonan ko ay tanaw ko ang ibang artista na nagpapasukan sa loob. Hindi lamang ako kabado dahil sa araw na ito, kung hindi dahil sa muli naming paghaharap. Muli kong pinagmasdan ang sarili ko. Nakasuot ako ng black turtleneck dress na may pa-diamond na cut sa gitna. Kaya naman makikita ang aking hinaharap.
ngunit disente pa rin naman tignan. Aabot ang haba nito hanggang ibabaw lamang ng tuhod ko at pinarisan ko ito ng silver purse na may sequins. Mula rin noong maging modelo na ako ay natuto na ako mag-ayos kahit pa sa sarili ko lamang. Nag-avail na rin ako ng eyelashes extension at microblade eyebrows para konti na lamang ang inaayos sa akin. Ang OA ba ng itsura ko? Tanong ko sa aking sarili. Ang sabi ni Sky ay maganda raw ako at eleganting tignan. Model na model, ika nga ang itsura. Pero kapatid ko pa rin siya. Hindi naman kaya mukhang nagpapaganda talaga para sa kanya. Bahagya pa ako napaigtad nang may kumatok sa salamin at nakita ko si Pia sa labas. Pinakalma ko ang sarili ko bago bumaba at nakipagbeso sa kanya. You look fabulous, Liz. No wonder they personally asked you to be part of this day. Papuri ni Pia sabay na kaming naglakad. You look great din. Balik puri ko sa kanya matapos makita ang white suit na suot niya. Wait a second ha. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Tumigil kami sa isang tabi. He's there, Liz. He's going to be there. Are you really okay with that? Sabihin mo lang at bilang boss mo ay ako ang tatanggi para sa iyo. Napangiti ako sa pag-aalala niya. Sa mahigit 1 taon ko kasing pagiging model ng agency niya, ay naging kaibigan ko na rin siya. Alam niya at naging saksi siya sa nangyari sa amin ni Godric. Hindi ko rin naitago sa kanya pagbubuntis ko noon dahil medyo malaki na ang tiyan ko nung magkita kami at kinakailangan maghintay ng mga anak ko bago ako makapag-umpisa. I'm okay, Pia. Alam ko naman na darating ang araw na muling magtatagpo ang landas namin, kaya inihanda ko na ang sarili ko. Isa pa, malaking pasasalamat ko na nakasama ako sa ganito kalaki at kabigat na proyekto. Because you are a star. Ayaw mo lang maniwala sa amin, but you are slowly building your own name sa industriyang ito. Out of all my models, ikaw lang ang inalok na makasama. If that isn't big enough, then I don't know what is. Isang nahihiyang ngiti na lamang ang sinagot ko bago siya inayang pumasok. Doon ay may red carpet na naghihintay, kaya naman nag-post kami bago pumasok. Binati ko ang ilang katrabaho na sa pagiging modelo hanggang sa makarating kami sa loob. Kumakabog ang aking dibdib ngunit hindi ko ito masyadong pinahalata. Naupo kaming magkatabi kami sa isang mesa ni Pia at kasama namin ang ilan pang model sa ibang agency. Ilang sandali pa ay dumating na ang nanalo sa Project Stella na si Princess Mati. Si Princess ay puro at kulay Filipina talaga kung tutuusin. Hindi siya pinalad at tanghaling grand winner na makipaglaban sa ibang lahi. Ngunit gayon pa man ay naging sikat na siyang modelo sa buong bansa. Bulong-bulungan nga na inaalok daw siyang maging modelo ng Victoria's Secret. Lumapit si Princess kay Pia para bumati at bumeso. Nginitian ko naman siya at kumaway din ng batiin niya ako. Hindi naman kasi ako bitter na hindi ako nanalo o nakapagpatuloy. Naroon siguro ang panghihinayang dahil magandang oportunidad yun. Pero hindi bangat binala ko na rin namang umalis noon. Pasimple ako lumingon at nakita ang naglalakihang pangalan sa MNV at VEC. Mula sa likod ng mga pelikula, drama, hanggang sa mga artista at executives na nakaupo naman sa may harap. Hindi na ako nagulat pa na makita si Jasper at sa kanyang tabi ay may magandang babae. Siya marahil ang asawa ng aking boss. Hindi sinasadyang napalingon siya sa gawikot. Naiilang akong ngumiti at tumango. Siya naman ay ganun din at nagtaka ako dahil parang may ibang emosyon sa mga mata niya. Kaba, awa, o lungkot. Ilang sandali pa ay nagpalakpakan na ang mga tao at nagsitayuan ng may dumating. Tila tumigil ang mundo at hindi ako agad nakahinga. Tila bumagal ang oras at hindi ko na nakita ang ibang tao bukod sa kanya. Pigil ang hininga ko siyang sinundan ng tingin mula pagpasok hanggang sa pagtayo niya sa harap. Ganon pa rin. Ganon pa rin talaga ang epekto niya. Sing bilis pa rin ang takbo ng kabayo ang kabog ng puso ko. Sa tuwing makikita ko siya, ngunit ngayon ay dumoble pa. Hindi rin nagkamayaw ang mga paru-paro sa aking tiyan. Siya pa rin na nag-iisang lalaki nagbibigay ng ganitong klaseng epekto sa akin. Ang aking the one that got away. Ang ama ng aking anak. Walang nagbago sa kanya, bukod sa mas maiksi niyang buhok at bahagya ako nalungkot. Mas gusto ko kasi sa kanya noon ang mahabang buhok. Ang katawan niya ay bahagyang pumayat at nakaramdam ako ng pag-aalala. Gayon pa man ay may kakaiba sa kanyang gwapong mukha.
Tila ba mas maliwalas na ito. Hello, good morning, my beautiful people. Yes, I am officially back and I cannot wait to offer you my service once again. Asahan ninyo na hindi na ako muling aalis pa at hindi magpaparamdam na parang isang multo. Pagbibiro niya at naupo na ang lahat. As you all know, we're about to celebrate our gold anniversary. Ang kumpanyang itinaguyod ng aking mga magulang na ngayon ay ako ang nagtutuloy. I would like to thank all of you sa pagdalo sa munting conference natin. Today, we will plan for a new chapter of our lives. Maaliwala sa mukha at may tunay ng ngiti sa mga labing sabi niya. Bago ibinigay ang mic sa isang kilalang host ng MNV, nagpalakpakan ng lahat nang bumaba na siya at sinamahan ng iba. May kakaiba sa kanya. Hindi ko mawari. Ngunit tila ba ibang Godric ang nakita ko. Mas masaya, mas gwapo, mas mabuti. Kaysa ako sa mga nakinig sa plano para sa gaganaping grand party at sa gagawin na ring magazine kung saan ako kabilang. Natagpuan ko ang sarili kong napapatangot, napapalakpak din dahil sa ganda ng plano nila. Matapos ang halos 2 oras ay natapos ito at isa-isang umalis sa mga tao. Kumabog bigla ang puso ko na magtama ang aming mga mata. Hindi ko sigurado noong una kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita kaming muli. Ngunit mula sa kinatatayuan ay ngumiti siya. Nagsimulang bumilis ang kabog ng puso ko nang humakbang siya palapit sa amin. Oops, here comes the ex. So paano? Ayoko magiging third wheel kaya mauna na ako ha. Paalam sa akin ni Pia at nagbeso kami. Bago siya sumama palabas sa iba. Halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng puso ko nang makalapit siya sa akin. At natuod ako sa kinatatayuan nang walang sabi-sabi niya akong hinalikan sa pisngi. Hi, long time no see, Beth. Hi. Nauutal kong bati at kulang na lang ay batukan ko ang aking sarili. Wow, you look splendid. How are you? How's life? Sunod-sunod niyang tanong na may interes sa mukha at tila nagiinit naman ang mukha ko. Pilit kong pinakalma ang puso ko. Ako, heto at isa ng ina ng anak natin. Mahirap pero kinaya ko naman. Ikaw, kamusta ka? Ano na nangyari sa'yo? Ngunit hindi ang mga iyan ang lumabas sa bibig ko. You look good din, Godric. Ayos lang naman ako. Looking at him now, may napansin ako. Parang hindi siya ang Godric na bumalik sa buhay ko 2 years ago. Parang siya ang Godric na una ko naging nobyo noon. Ang mahiyain, mabait at palabiro kong nobyo. At hindi ko maiwasang maging masaya na mukha siyang okay kaysa dati. Ngunit nandyan din ang interes na malaman ko ano nangyari sa kanya. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga siya at nilukob ng lungkot at pagsisisi ang mga mata niya. I'm sorry for what happened before again, Beth. Pasensya na rin kung bigla na lang ako nawala. Alam mo, ewan ko ba, para talaga akong tanga noon. But I've changed now. I am a better man now. Ibinok ako ang bibig ko para sumagot na makita ko kung paanong bumalik ang ngiti sa labi niya habang may tinitingnan sa aking likuran. Ilang sandali pa ay parang may punyal na itinarak sa aking puso nang salubungin niya ang isang magandang babae at yapusin ito sa aking harapan. And it's all thanks to this beautiful lady right here. Malambing niyang wika habang yapos ang babae at muling tumingin sa akin. Beth, I would like you to meet my fiancé. Itutuloy.